natin ay tuturuan ko kayo ng madaling paraan kung paano tayo mag-factor ng mga polynomials. Kapag sinabi kasi nating factors, ito yung mga numbers na kapag minultiply natin ay makukuha natin yung desired number na kinakailangan natin. Magbigay tayo ng halimbawa. Halimbawa, meron tayong 21. Ano ang factor ng 21? So, sa madaling salita, ano yung mga numbers na kapag minultiply natin ay magre-resulta siya sa 21? Pwedeng 7 times 3. Ayan yung factors niya, isa sa mga factors niya. Isa pang halimbawa ay meron tayong 20. Ano yung mga factors ng 20? Ano yung mga numbers na pwede nating i-multiply para mag-result sa 20? Pwede siyang 1 times 20. At pwede rin naman siyang 1 times 20 at pwede rin naman siyang 2 times 10. So, ito yung mga factors ni 20. Ito yung mga factors ni 20. At ito yung isa sa mga factors ni 21. Paano naman kapag meron ng mga kasamang variables? In short, ay polynomials na yung ating mga i-factor, no? Paano kaya natin siya gagawin? Ngayon ay magbibigay tayo ng halimbawa para sa factoring ng ating mga polynomials. Halimbawa ay binigyan tayo ng polynomials or expression or mathematical expression na ganito. X squared plus 7x plus 10 at sinabi na kailangan mo daw kunin yung factors netong mathematical expression na yan. Sa unang tingin natin ay medyo mahirap kung paano natin siya kukuhaan ng factors. Tama, meron akong mga paraan kung paano natin siya makukuhaan ng factors. Okay, so unang-una natin gagawin ay tignan natin yung mga numerical coefficients natin o yung mga numbers sa harap ng mga terms natin. Kung mapapansin nyo, meron tayong mga numbers na 10 at 7. Dito sa harap ni x squared, meron tayong invisible na number dyan. Merong 1 dyan. Okay, so ang ginagawa natin para makuha natin yung mga factors nila ay nagbibigay tayo ng mga value ni letter A, ni letter B, at ni letter C. Si letter A, ito yung unang numbers sa leading term natin. Si letter B, ito yung pangalawang number sa sumunod na term natin. At si letter C, ito yung pangatlong number or sabihin natin constant term sa ating expression. Unang-una nating lalagyan ng value ay si letter A. Saan nga ba natin makukuha ang value ni letter A? Makukuha natin yung value ni letter A dito sa unang number natin, sa leading term natin. So, si letter A ay may value na 1. Tapos, susunod naman ay si letter B. Si letter B ay may value na positive 7. At si letter C naman ang susunod. So, si letter C ay merong value na positive 10. So, kapag nakuha na natin ang value ng letter A, letter B, at letter C natin, eto na yung next step na kailangan natin gawin. Ang gagawin natin ay titignan natin si letter C at saka si letter B. So, sa letter C natin, eto yung mag-iisip ka ng dalawang numbers na kapag minultiply mo, magre-result siya by 10 at
kapag pinag-plus mo naman ay magre-result siya by 7. Okay, so paano nga ba natin siya pwedeng gawin? So, umpisahan muna natin sa letter C. Sa letter C ay mag-iisip ka ng mga numbers na kapag minultiply ay i-equal siya by 10. So, naglagay na ako ng multiplication sign. Tapos, kapag nakaisip ka na ng mga numbers na yon, make sure na yung numbers na yon ay kapag pinag-plus mo ay makukuha si letter B. So, maglalagay uli ako ng sign na plus para sa addition natin. So, ano nga ba yung mga numbers na kapag minultiply natin ay mag-i-equal siya by 10? So, ito yung mga numbers na yun. Pwedeng 1 times 10. At pwede rin namang 10 times 1. Kahit baliktarin mo lang din naman. Parehas lang din naman. At pwede rin namang 2 times 5. Kasi kapag minultiply natin ang 2 times 5, mag-i-equal siya by 10. Next naman, kapag nakaisip na tayo ng mga numbers na kapag minultiply natin ay mag-i-equal by 10, sunod naman ay kailangan siguraduhin natin na kapag pinag-plus natin itong mga numbers na naisip natin ay mag-i-equal siya by 7. Uulitin ko, kapag pinag-plus po. Ayan, so ipa-plus natin yung mga combinations na yan, ng mga numbers na yan, no? Ito, magre-result siya by 10 kapag minultiply, at ito rin ay magre-result by 10. Kapag pinag-plus natin si 1 plus 10, magre-result siya by 11. At kapag pinag-plus natin si 2 at si 5, magre-result siya by 7. Kung mapapansin nyo, ito yung number na nakapag-result ng 7 kay letter B natin, at ito rin yung numbers na kapag minultiply ay makakapag-result sa letter C natin ng 10. So, etong mga numbers na yan ay gagamitin natin para i-factor natin etong given polynomials natin. So, sa factoring ng ating polynomials, gumagamit tayo ng dalawang parenthesis. Dahil meron tayong leading term na x raised to 2, paghihiwalay natin etong x raised to 2 dyan. Dahil magkapatong yung x dyan. X at x. At yung mga numbers na naisip natin, etong dalawa ay gagamitin natin. So, kapag ginamit natin, meron tayong plus 2 at plus 5. Dahil pareha silang positive, ito yung ating factors ng given polynomials natin. At magbigay pa tayo ng isa pang halimbawa para sa ating factoring ng polynomials. Halimbawa, meron akong x squared plus 6x plus 8. So, kung mapapansin nyo, meron tayong mga terms na naman, no? Meron na naman tayong invisible na 1 dito, no? Kahit hindi ko na ilagay yan. So, kukunin natin si letter A, si letter B, at si letter C. Si letter A, lagi natin makikita siya dito. Siya yung number na nauuna kay letter X or variable X. So, meron tayong 1. At si letter B, ito yung numbers niya. Meron tayong 6. At si letter C, ito yung numbers niya. Meron tayong number 8. Pagkatapos niyan ay gagawin uli natin yung ginawa natin kanina. So, mag-iisip uli tayo ng mga numbers na kapag minultiply natin ay magre-resulta siya kay 8 at
kapag pinag-plus naman natin ay magre-resulta siya kay number 6. So, umpisahan na natin ang pag-iisip ng mga numbers na yan, no? So, ano nga ba yung mga numbers na kapag minultiply natin ay magre-resulta kay letter C, which is 8. So, eto yung mga numbers na yan. So, meron tayong 1 times 8. So, kapag minultiply natin siya, ay meron tayong 8 na sagot. Pwede rin baliktad, pwede rin 8 times 1. Ngayon, next naman, meron tayong 2 times 4. So, kung meron tayong 2 times 4, magre-result siya kay number 8. Ngayon, so ito yung mga numbers na naisip natin na kapag minultiply ay magre-result kay 8. Subukan naman natin i-plus yung mga numbers na to kung magre-result siya ng number 6. So, kung meron tayong 1, i-add natin siya kay 8, magre-result siya kay 9. So, hindi nakuha yung letter B. So, yung isang numbers natin ay 2 at saka 4 na kapag pinag-plus natin ay magre-result siya kay number 6. So, eto yung numbers na pwede natin gamitin para sa factoring ng ating given polynomials. So, meron tayong dalawang open and close parenthesis. Dahil etong mga number na to ay parehas positive, meron tayong 2 at meron tayong 4. So, meron tayong plus dahil positive sila at another plus dahil positive din yung isang number natin. So, eto na yung factor ng given polynomials natin na ganito. At magbigay pa tayo ng isa pang halimbawa. Halimbawa, meron tayong x squared plus 8x minus 20. So, kinukuha natin si letter A, si letter B, at si letter C. Si letter A natin, ito pa rin yung number sa unahan ni x. Ito yung invisible na 1. Tapos, si letter B ay ito si number 8 dahil positive siya. Sulat natin si positive 8. At ito si letter C ay merong minus. So, automatic negative 20 yan. So, meron tayong letter A equal to 1, letter B equal to 8, letter C equals to negative 20. So, mag-iisip tayo ng numbers na kapag minultiply natin ay magre-result siya by negative 20. At kapag pinag-plus natin ay magre-result siya by positive 8. So, multiplication muna tayo. At sa tabi niya ay addition. So, umpisahan natin sa multiplication. Mag-iisip tayo ng mga numbers na kapag minultiply ay negative 20 ang magiging sagot. So, ano-ano nga ba yung mga numbers na yon? Pwedeng 1 times negative 20. Kasi kapag minultiply mo yan, positive times negative, magiging negative 20 yan. Another, pwede rin naman baliktad. Pwede rin negative 1 times positive 20. Same pa rin, magiging negative 20 yung magiging answer natin, no? Susunod ay pwede rin naman na negative 2 at saka positive 10. So, kapag minultiply natin yung dalawang numbers na yan, ay negative 20 pa rin. At pwede rin naman baliktad. Pwedeng positive 2 at
negative 10. So, kapag minultiply natin ay magre-result siya by negative 20. At meron pang isang combination na pwede ring negative 4 times 5 equal siya by negative 20 at meron ding positive 4 at negative 5. Mag-i-equal din siya by negative 20. So, ipa-plus naman natin itong mga numbers na ito. So, kailangan alamin natin kung ano yung mga numbers na pwede natin ipag-plus at magre-result siya by number 8. So, subukan natin i-plus si 1 at saka si negative 20. Kung mapapansin nyo, magkaiba sila ng sign. Kapag magkaiba sila ng sign, automatic ma-minus yan. Na? Tapos, kung sino yung numbers na merong malaki yung value, kokopyahin natin yung sign niya. So, 1 plus negative 20 ay negative 19. Next naman, negative 1 plus positive 20, magiging sagot natin ay positive 19. Next naman, negative 2 plus positive 10. Ang magiging answer natin ay positive 8. Susunod ay positive 2 plus negative 10. So, magsusubtract yan. Magkaiba sila ng sign. Kokopyahin natin yung numbers na merong malaki yung value. Kokopyahin natin yung sign nun. So, we have negative 8. And yung dalawang susunod ay negative 4 plus 5. Ang magiging answer ay 1. At meron tayong 4 plus negative 5. Ang magiging answer ay negative 1. So, alin dyan sa addition natin ang nag-result by positive 8? So, ang nag-result dyan ay ito. So, ito, dalawa, ang numbers na gagamitin natin sa ating factoring. So, sa factoring natin, meron tayong dalawang parenthesis. Paghihiwalayin natin yung x squared. So, meron tayong x at meron tayong x. Kung mapapansin nyo, si number 2 ay negative. Si number 2 ay negative. So, ilalagay natin sa unang parenthesis ay negative 2. Tapos, meron tayong positive 10 at meron din tayong positive 10 sa kabila. Ang ilalagay natin ay positive 10. So, eto na yung ating final answer. Ito na yung factor ng ating given polynomials. At magbigay pa tayo ng isa pang halimbawa natin. Ngayon, halimbawa naman ay meron tayong x squared minus 2x minus 15. So, kagaya pa rin ng ginawa natin kanina, kukunin natin si letter A, si letter B, at si letter C. Yung letter A natin ay 1 pa rin. Yung letter B natin ay meron na siyang sign na negative. Meron tayong negative 2. At yung letter C natin ay negative 15. So, mag-iisip ulit tayo ng mga numbers na kapag minultiply natin ay magre-result kay negative 15. At kapag pinag-plus naman natin ay magre-result kay negative 2.
So, umpisahan muna natin sa multiplication. So, ang mga numbers na pwede nating multiply para mag-result sa negative 15 ay positive 1 times negative 15. So, maging answer ay negative 15. Next, negative 1 at positive 15. Magiging answer pa rin ay negative 15. So, isa pang numbers, ay dalawa pang numbers na kapag minultiply ay magre-result by negative 15 ay positive 3 at negative 5. So, magre-result siya by negative 15. At balik rin naman natin yung sign. Meron tayong negative 3 at saka positive 5. Answer pa rin dyan ay negative 15. Next naman tayo sa addition. Pagpa-plus natin yung mga numbers na yan. Meron tayong 1 plus negative 15. So, automatic, magma-minus yan kasi magkaiba yung sign nila. Ang magiging answer natin ay negative 14. Next, negative 1 plus 15. Pag pinagsama, ang magiging answer ay positive 14. Susunod naman, meron tayong 3. Plus natin siya kay negative 5. Kapag pinagsama natin yan, ang magiging answer ay negative 2. And last one, meron tayong negative 3 plus 5. Pag pinagsama natin, ang magiging answer ay positive 2. So, kung mapapansin natin, meron tayong negative 15 at negative 2. Ano kaya ang combinations na yun? Meron tayong combination na ito. Ayan. So, etong dalawa ang ating gagamitin. So, meron tayong dalawang parenthesis, x at x. So, anong sign ng ating mga numbers? Unang-una ay positive 3. Nanggaling siya dito sa dalawa. At sumunod ay negative 5. Nanggaling siya dito sa dalawa. So, we have negative 5. So, ito yung factor ng ating given polynomials na x squared minus 2x minus 5. Ayan, kung mapapansin nyo sa mga example natin o sa mga halimbawa natin, yung laging value ni letter A ay 1. Wala siyang, meron siyang value dyan. Kaso nga lang, laging 1. Paano naman kaya kapag hindi na siya 1 yung letter A natin, no? So, sundan yung ating next tutorial about sa factoring ng mga polynomials kapag meron ng specific value yung letter A natin, yung nauuna o yung leading coefficient natin. Kapag meron na siyang value, halimbawa, meron na siyang 5, meron na siyang 2, paano kaya natin siya gagawin? Okay, so kapag meron po kayong mga comments or mga topic na gusto nating i-discuss ni Simple Math, pwede nyo namang ilagay sa comment section at huwag kakalimutang mag-like sa ating page. At syempre, mag-subscribe na rin para sa mga susunod na video natin ay updated kayo kung ano-ano pa yung mga math tutorials or easy way kung paano i-solve yung mga math problems natin. So, sa susunod na video natin ay tungkol naman sa mga factoring polynomials na meron ng mga numbers sa leading coefficient natin.